May tanong sa akin. Hello po sir, sana po mapansin niyo ako. Hinaharas po ako ng OLA nung hindi pa ako due date. Pero nung nag-due date na, tinext na po lahat ng naka-phone book sa akin. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin bakit ba ganito maningil itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Biruin nyo po, wala pang due date, hinaharas na kayo. Tapos pag tungtong po ng due date, pati po yung walang kinalaman sa utang ng mga nasa phone book po ninyo, tinetext na or message. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente, hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan pa utang at maling pamaraan na paniningil, sagutin po natin yung pinadala nyo mensahe. So, sabi nyo nga po, wala pang due date. Hinaharas na kayo. And, pagdating ng due date, no, pati po lahat ng nasa phone book ninyo, message na rin. Well, ito lamang po yan, no? Wala na tayong magagawa dyan sa mga bugok na yan kasi nga, hindi ho sila marunong maningil, no? At talagang ganyan ho sila magtrabaho. Biruin nyo, 2 days, 3 days, o a day before the due date, talagang kung ano-ano na maririnig ninyo. At ang masaklap dyan, yung wala pong kinalaman sa utang, pati yon damay. Now, alamin po natin, no, kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit ganyan sila maningil. Okay, unang-una, hindi ho talaga sila tinuruan. Okay, wala man lang ho yung seminar o wala man lang yung pinuntahan na training, no, para maningil. Baka yan nasa sa labas. Halika, marunong kang humawak ng telepono, halika rito, maningil ka. Ganun lang. 'Di ba? Kasi nung panahon ko, nung nagsisimula po ako, bago ho kami i-deploy, meron ho muna kami mga trainings and seminars. Okay? Bago ho kami i-deploy. Totoo po yan. Tapos, habang kami ay naniningil, no, through the years po na yan, may mga yan, every 1 year, meron po kami mga additional trainings. Okay? Tapos may revalida kami. I-evaluate kami ulit kung paano kami maningil based dun sa performance namin. Itong mga to, sa tingin ko, walang ganun eh. Okay? Pangalawa, ito po yung hinala ko ha. Kasi po, sa tingin ko kalimitan diyan sa mga yan hindi naman ho talaga pasahurin ng may basic pay. Okay? Most probably yan commission based. Kaya ganyan sila magtrabaho, no? Hinahabol nila na makakomisyon sila kasi the more, no, na magbabayad sa kanila, mas malaki makukomisyon nila. Kaya lang mali eh. Mali yung interpretasyon nila eh. Okay? Kasi tingnan niyo ha, maski man ho sa akin gawin, 'di ba? Wala pang due date, sisingilin mo ako. Aba, mabubwisit ako sa'yo. 'Di ba? Baka kahit may pera ako, hindi kita bayaran. Kasi kalimitan po ng ngayon ng tao ganun eh. 'Di ba? Dapat kinakausap ng maayos. Tsaka, before the due date, hindi nyo dapat sinisingil yan. Okay? Maaari yan, magbibigay kayo ng reminder. Sabi mo, Boss Ray, due date nyo po bukas. No? Pinapaalala lang po namin, baka po nakaligtaan po ninyo. Ganun. Hindi kaya SMS nyo. This is just to remind you, Boss Ray, that tomorrow is your due date. No? Ganun lang. Diba? Tapos, kada due date naman, pagdating sa due date, a gentle reminder din, di ba? Kasi hindi na pa naman nagpa-pass due ang singilan po. Pag nag-pass due yan, okay? Hindi pa ho singilan yung bagong mag-due date, tsaka yung due date, hindi ho, puro reminder pa lang yun. Tapos during the due date, sabihin nila, Boss Ray, due date nyo ngayon, paalala ko lang ha, baka makaligtaan mo. Mga ganun lang, simpleng reminder lang. Itong mga to, kung ano-ano lang sinasabi. Kailangan mo magbayad ng alas 10 pag di ka nagbayad. Di ba? Popost na kita sa social media. Di ba? Lahat ng mga kakilala mo, malalaman na may utang ka. Nasa amin ang address mo. Nasa amin ang ID mo. Di ba? Hindi naman nila alam kung para saan yung binigay yung address na yun. Di ba? Ito ha, kayong mga bugok na ahente ng mga online lending apps. Ha? Yung pangalan, yung address o lahat ng detalye, maski yung selfie, tsaka po yung mga documentation na ibinigay sa inyo, kagaya ng ID, no?
Yan po ay ginagamit sa verification na hindi nyo ginagawa. Mga siraulo kayo. Diba? Dapat kayo, ina-assess nyo yung mga kliyente ninyo bago nyo pautangin. Oh. Mahirap sa inyo, lahat ng kliyente, lahat na mag-apply, ina-approve ninyo, mga siraulo kayo. Diba? E paano kayo kikita niyan? Diba? Paano lalago ang negosyo ninyo kung ganyan kayo magpautang? Diba? Kaya nga may credit investigation na sinasabi. May verification at may evaluation. Para dun yun. Kayo, makuha nyo pa lang yung pangalan. Yung cellphone number. Pag alam nyo yung cellphone number, connected sa e-wallet, papadala nyo na ng pera. Hindi nyo man lang ini-explain yung yung true value ng utang. Samantalang batas yun, the Truth in Lending Act. Diba? Sus Mariusip kayo. Importante yun na malaman nung inyong kliyente yung true value ng loan. Diba? Magkano ba na-approve? Diba? Kasi sa calculator nyo, meron kayo requested, diba? O, nakalagay doon, requested 15. Diba? Tapos, dinisburse nyo ng 1,000. Magugulat syempre yung tao, bakit 1,000 para saan nyo? Diba? Yung pala, utang niya, 2,000. Diba? Manong kung in-explain ninyo na, na-approve lang po kayo, 2,000 eh. And out of the 2,000 po, 1,000 lang po ang madidisburse sa inyo, yun lang po ang proceeds ninyo. Tapos, ito po ang babayaran ninyo after 7 days. Dapat ganun. Kasi, alam na alam ninyo na pag diniscuss nyo yan sa inyong mga kliyente, walang kukuha. O, di ba? Alam nyo eh. Sino ba naman ang tao na kukuha ng 2,000 pesos, i-disburse 1,000. After 7 days, yung 2,000, magiging 4,000. Di ba? Ano yung kumuha ng martilyo, pinokpok ang ulo? Di ba? Mga manluloko kayo, kaya ngayon, ang nangyayari, forced loan, ipinupwersa ninyo yung utang. O, tapos, pagka nabayaran, may automatic na reloan. Ganyan kayo kawawalang yan. Di ba? Tsaka ang mahirap dito, yung mga walang kinalaman sa utang, nandadamay, biruin nyo, nasa phone book, nasa contact list. Okay? Yan ho ang mahirap dyan sa mga yan, kasi binibigyan po natin ng access. Hindi ko naman ho kayo masisi, kasi hindi ho tutuloy, yung inyong pangutang sa kanila, kung hindi nyo ho bibigyan ng access. Ay, yung mga yan, manluloko yung mga yan. Maglalagay ho ng malware yan, pag binigyan nyo ng access. Yung malware na yun yung kukuha ng mga information po ninyo sa inyong cellphone. Kagaya po ng mga nasa contact list po ninyo. At yung mga nasa contact list po ninyo, yun yung ginagawa nilang collateral. Para pag hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, yun ang mga tatawagan. Masyado namang inabuso. Due date pa lang. Pati yung mga walang kinalaman, sinisingil, mga siraulo. Di po ba? Tapos, wawalang yainan lahat, di ba? Yan. Mumurahin. Bananakot na huwag kang lalabas, kundi ganito mangyayari sa'yo. Di kaya padadalang kita ng mga ganyan. Di ba? Ipopost sa social media, ipopost sa kung saan-saan. Tapos tatakutin na nasa barangay na. Ganyan ho kawawalang yayang mga yan. Kaya nga ho, ako lagi ko sinasabi sa inyo, i-assess muna natin yung ating sarili. Doon po sa mga nanghihiram, kung kayo man po'y nagigipit, hindi po ang OLA ang kasagutan. Or hindi ho pangungutang ang kasagutan. Okay? Ang kasagutan po is, maghanap buhay tayo, magdagdag tayo ng extra income natin. Di po ba? Di kaya, i-educate natin yung sarili natin. Dagdagan natin yung mga skills natin. Di po ba? Yung po importante, madagdagan yung skills natin, yung pagluluto, pagbimekaniko. Kasi, kahit saan ho tayo magpunta, maraming nagugutom na tao. Kailangan kumain. O di po ba? Magluto-luto tayo. Additional income po yun eh. Pag marunong tayong kung bubuting-ting, di ba? May mga nasisiraan ng motorsiklo. Yan. Di po ba? Kaya ho, importante ho is, hindi lang ho yung, hindi lang ho yung manghihiram tayo. Okay? Hindi ho yan ang kasagutan. Ang kasagutan po is improve natin yung sarili natin. Okay? I-assess natin yung sarili natin kung kaya ba talaga natin manghiram. Kasi ho, unang-una, ang problema lang natin, wala tayong pera or yung pantustos natin. Okay? Kumbaga, kailangan natin manghiram. Gipit tayo. Pero pag napasok na po natin yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, naku po,
Hindi lang po yung kagipitan sa pera magiging problema natin. Ang problema natin dyan is magiging sakit ng ulo natin yung paano natin babayaran. Kasi ho, sa laki ng interest, sa liit po ng proceeds na marireceive po ninyo. Bro mo, approve ka nga ng 2,000, 1,000 lang marireceive mo. Di po ba? O tapos magkano mo babayaran? Doble. And not only that, yung harassment na matatanggap ninyo, na sobra-sobra. Biruin nyo, ang aatakihin nila yung mental state natin. Yung isipan natin. Diba? Tahimik yung isip natin nung wala tayong utang sa mga bugo katapusan ng online lending apps na yan, guguluhin nila. Pati ho yung mga walang kinalaman, guguluhin. Ang maipapayo ko po doon sa nagpadala po ng mensahe na to, well, wala na ho tayong magagawa dyan sa mga ganyan na ho. Sa susunod po, i-assess muna natin sarili natin. Talaga kaya natin manghiram dyan sa mga yan. Kasi po yung mental torture na ibibigay nila sa atin is, I don't think, katumbas nung mahihiram natin sa kanila. Pero I'm not saying na pagka hinaras ka, huwag mong bayarin. Hindi po. Kasi iba. No? Iba po yung nahiram dun sa pangharas. Okay? Pagka po tayo nakahiram dyan sa mga illegal, well, kung magkano na lamang po yung dinisburse sa atin, yun po ang bayaran po natin. Tapos kung yan naman po'y legitimate, pakipag-usap tayo, email po natin sila, baka mamaya meron silang mga payment plan. Pero kung patuloy tayong ihaharas, santabi natin. Okay? Tapos, i-complain po natin. Simultaneous yan, ha? May mga sangay po tayo ng gobyerno nakakasako po sa papapautang na pwede pong tumulong sa atin. Andiyan pong SEC, NPC, BSP, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Okay? Ipunin po natin lahat ng proof natin na tayo ay hinaras at winalangya. And even yung matataas na mga singil sa atin. Okay? And then, i-complain po natin doon sa mga nabanggit kong mga ahensya ng gobyerno. And not only that, pag yan po ay na-raid, okay? That's the time na puntahan po natin at sampahan po natin ng kaukulang kaso ng magtanda, no? At maparusahan yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.